Nagpulong ang Pilipinas at China upang talakayin ang sitwasyon sa South China Sea at iba pang bilateral na usapin. Ang kaganapang ito ay may malaking kahalagahan para sa seguridad ng rehiyon. Kasabay nito, nilagdaan ng Pilipinas at Finland ang kasunduan ukol sa labor mobility at mga benepisyo para sa mga EBLI, partikular sa sektor ng kalusugan. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang ugnayan sa mga manggagawa. Sa ibang balita, hawak na ng mga otoridad ang mga pulis na sangkot sa kontrobersyal na operasyon. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong tiyakin ang accountability sa hanay ng pulisya. Sa larangan ng kalusugan, ang kabuuang resources ng PhilHealth ay maaring umabot sa 755 bilyon ngayong 2025, kasama ang surplus funds at reserves. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na hindi maapektuhan ang serbisyo ng PhilHealth. Inanunsyo naman ng Department of Agriculture ang pagbaba ng presyo ng bigas mula IAE 100 at 40 kada kilo sa IAE 38 simula noong January 17. Layunin ng programang ito na makatulong sa mga mamimili at mga magsasaka sa kanilang pangangailangan. Samantala, inaprubahan ng Department of Trade and Industry ang pagtataas ng presyo ng 6 na pangunahing bilihin, kabilang ang sardinas at baterya. Maglalabas sila ng updated SRE bulletin upang ipaalam ang mga pagbabagong ito sa mga mamimili. Bilang bahagi ng kanilang mga hakbang, ang mga pulisya ng EMBLI ay kasalukuyang na-review upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Ang layunin nito ay ang proteksyon ng mga EBLI sa ibang bansa. Bilang tugon sa mga isyu sa kaligtasan, pinag-usapan ang mga hakbang na maaring ipatupad, tulad ng karagdagang restriksyon sa pagpapadala ng mga EBLI. Itinatampok din ang maling pagpapadala ng labi ni Jenny Alvarado noong Enero na nagbigay diin sa kahalagahan ng tamang proseso sa pagpapadala ng mga manggagawa. Sa labas ng bansa, ang pagpapalaya ng mga bilanggo sa Cuba ay bahagi ng kasunduan sa pagitan ng Cuba at Administrasyong Biden na naglalayong mapanatili ang kapayapaan. Ito ay naganap matapos ang mga anti-government protest noong 2021. Sa larangan ng medisina, inilunsad sa Australia ang MJARA, isang bagong gamot para sa myelofibrosis, na nagbigay pag-asa sa mga pasyenteng may ganitong uri ng cancer. Ang gamot ay inaasahang magiging abot kaya sa mga pasyente sa hinaharap. Bilang bahagi ng pagsisikap na mapabuti ang trapiko sa Baguio City, binuksan ang bagong living street na naglalaman ng magagandang tanawin at sapat na pahingahan para sa mga tao. Layunin nitong mapagaan ang daloy ng trapiko sa lugar. Gayun din, mahalaga ang masusing paghahanda upang harapin ang mga hamon sa agrikultura dulot ng mga epekto ng climate change. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang seguridad sa pagkain. Inirekomenda ng MMEA ang pagbabago sa oras ng trabaho ng gobyerno upang mabawasan ang traffic sa Metro Manila. Ang hakbang na ito ay sinuportahan ng mga lokal na opisyal. Patuloy naman ang Metro Manila Subway Project, kung saan ang natitirang civil works contract packages ay inaasahang igagawad sa 2025. Ang proyekto ay may malaking epekto sa transportasyon sa bansa. Isang mahalagang bahagi ng programang ito ay ang consolidation ng mga prangkisa, kung saan 86% ng mga prangkisa sa Pilipinas ay sumama sa inisyatibang ito. Naganap ito noong nakaraang taon. Kasunod nito, ang susunod na hakbang ay ang route rationalization, na nakatuon sa pagsusuri ng mga ruta para sa mas magandang serbisyo sa mga mananakay. Ito ay isasagawa sa mga susunod na taon. Ang deadline para sa aplikasyon ay Enero 21.
Ang mga tahanan sa mga lugar na tinamaan ng apoy ay nahahati at nagdudulot ng pangamba sa mga mamamayan. Mahalaga pa sa kanila na manatiling alerto sa darating na tag-ulan. Dahil dito, isinasagawa ang mga inspeksyon sa 36 square miles upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Mahigit sa 80,000 tao ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan upang mapanatili ang kanilang kalusugan. Isang civil lawsuit ang isinampa laban sa Los Angeles Water Department dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Madalas na hindi gumagana o may mababang presyon ang mga fire hydrant sa lugar na ito. Maraming pamilya ang na-drop ng kanilang mga insurance provider dahil sa panganib ng sunog. Ang mga pagbabagong ito sa rete ng insurance ay nagresulta sa pagdami ng mga tao na umaasa sa FAIR Plan. Sa kabilang banda, nahihirapan ang mga residente na makahanap ng bagong insurance matapos silang madrop ng kanilang mga provider. Ang sitwasyong ito ay nagiging mas hamon sa panahon ng mga sunog. Ang mga sunog ay nagdulot ng napakalaking pinsala. Umaabot sa $25 bilyon ang inaasahang halaga ng mga nawasak na ari-arian. Sa kasalukuyan, nahaharap ang FAIR Plan sa malaking kakulangan ng pondo para sa mga claim. Dahil dito, nagbabala ang tagapangulo ng FAIR Plan tungkol sa posibilidad na malaking assessment na kinakailangan. Ang kakulangang ito sa pondo ay nagdudulot ng pangamba sa mga policyholder. May ilang mungkahi mula sa mga insurance company na ang mga policyholder ay kailangang magbahagi ng mga gastos. Ang mga hakbang na ito ay maaring magresulta sa pagtaas ng kanilang mga bayarin. Samantala, ang dating insurance commissioner ay nagbigay ng kritisismo sa kakulangan ng transparency sa mga insurance company. Sinasabi niyang hindi nila ipinapaliwanag o nililinaw ang kanilang mga hakbang sa mga policyholder. Isang guro na si David Whitman ay nag-utos ng mga bahagi mula sa iba-ibang lugar upang makabuo ng isang epektibong sistema. Layunin ng kanyang inobasyon na tulungan ang mga tao sa kanilang mga tahanan. Nakabuo siya ng sistema na gumagamit ng mga pool bilang pinagmulan ng tubig. Sa pamamagitan ng kanyang inobasyon, nagiging mas madali at ligtas ang pag-apula ng apoy sa mga komunidad. Si Eugene, isang residente, ay nakaranas ng tagumpay mula sa sistema ni Whitman. Napatunayan niyang nakatulong ito sa pagpapanatili ng kaligtasan ng kanyang tahanan laban sa sunog.